Noong unang panahon, ang Laguna de Bay ay isang simbolo ng buhay. Dito nagmumula mga isda sa pagkainan, dito naliligo ang mga bata, dito naglalaba ang mga ina. Isa itong lawa na nagbibigay ng saya, kabuhayan at alaala sa bawat pamilyang nakapaligid dito. Masagana noon ang lawa sa iba't ibang klase ng isda. Ang Laguna Lake ay isang yaman ng kultura at mamamayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, dumating ang pagbabago. Dumami ang tao, lumaki ang mga syudad, dumarami ang dumi at basura na dumadaloy papunta sa lawa. Ang malinis na tubig ay unti-unting lumabo. Ngayon, samahan niyo ako sa ating panibagong paglalakbay at tuklasin ang kondisyon ng lawa sa Laguna, kung bakit ito tinawag na septic tank ng Metro Manila at Karatig Probinsya. Isang magandang araw at story naman ng paglalakbay, and welcome to my channel, Kane Barry Travel Stories. At nandito tayo sa isang napakapayapang bayan dito sa Halahala. At dito, ang pangunahing kabuhayan ng mga tao ay ang pagsasaka at pangingisda. Parang ang ibig sabihin ng lugar na ito ay pahinga dahil sa nakaka-relax na simoy ng hangin at sa napakagandang tanawin ng pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas. Ngayon ay ating lapitan itong lawa. So dito, medyo nasa elevation kasi tayo. So bababa tayo dito sa daan na ito para mas malapitan natin ang lawa. So mula ron sa pinanggalingan natin sa taas at pababa dito sa may lawa, ay meron lang naman itong taas na 1.5 palapag ng building. So yan, malapit na tayo sa lawa. Ang Laguna Lake ang pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas at may sukat lamang naman ito na 90,000 hectares. Noon, dito nanggagaling ang yaman ng mga mangingisda. Sariwa, malinis, at dito pa mismo naliligo at naglalaba ang mga tao. Pero ngayon, wala na tayong masyado nakikita naglalaba dito. Ibang-iba na talaga ang itsura ng lawa kaysa sa dati. Sa halip na biyaya, mas marami na itong problema, katulad na lang ng polusyon, water hyacinth, lumot, at mga basura. Napakagandang pagmasdan pag nasa malayo, pero kapag nilapitan mo na, ay ibang istorya na ang bubungad sa'yo. At para malaman natin ang totoong sitwasyon ng Laguna Lake, ay pupunta tayo sa pinaka-polluted na ilog na kumukonekta sa lawa. Mula rito sa bayan ng Halahala, ay magbabiyahe naman tayo papunta sa Ilog Pasig. Nandito tayo ngayon sa tabi ng Ilog Pasig para makita natin anong tunay na kondisyon ng lawa. Ay dito natin makikita kung bakit ito tinaguri ang septic tank ng Metro Manila at Karatig Probinsya. Tayo ay sasakay ng maliit na bangka at babaybayin natin itong Ilog Pasig. Ayan, di pa man tayo nakakalayo ay makikita natin ang mga kabahayan dito sa gilid ng Ilog Pasig. So alam nyo ba na mataas ang porsyento ng kabahayan dito ay walang sariling septic tank. So kaya lahat ng dumi ay posibleng dito bumabagsak sa Ilog Pasig. So sa huli, ang dumi na ito ay napupunta naman sa lawa ng Laguna. Di pa tayo nakakalayo ay ilang problema na ang ating nakita, dulot ng ating kapabayaan. Mga basurang palutang-lutang sa ilog, mga maduduming estero at kanal na diretso sa ilog ang tapon. Isa pa sa nagpapalala at nagpapadumi rito ay ang mga hindi maayos na industrial waste galing sa ilang pabrika. Meron pang mga informal settler na sa tabing ilog dumudumi at nagtatapon ng basura. Ang lahat ng ito sa huli
sa Laguna Lake ang diretsyo. At nakita na nga natin ang sitwasyon dito sa Ilog Pasig. At alam naman natin na ang Ilog Pasig ang tinaguriang most polluted river dito sa Pilipinas. At dahil nga walang proper disposal, halos lahat karamihan ng dumi ay dito bumabagsak sa Ilog Pasig. Katulad nilang nitong mga basura na ito na nandito lamang sa gilid ng Ilog Pasig. Isa pa sa nagiging problema rito pag nagkaroon ng matinding baha, so lahat ng tubig sa Metro Manila ay dito mapupunta. Pati mga tubig sa kanal, estero at iba pang mga basura ay dito napupunta sa Ilog Pasig. At kung mataas ang level ng tubig sa Manila Bay, natutulak ang mga ito papunta sa Laguna Lake. Dagdag pa rito ay yung mga ilog na nakonekta dito sa lawa. So tumataas ang level, lalo na kapag panahon ng bagyo. Kaya isa ito sa nagiging problema. Kaya imbes na gumana ang sitwasyon, basura, tubig at polusyon ang napupunta sa lawa. Dahil nakita na natin ang sitwasyon sa Ilog Pasig, nakita natin dito ang dumi, ang mga basura ang dumadaloy papuntang lawa. Malinaw na ramdam ng Laguna Lake ang bigat ng problema. Kaya ngayon, magtutungo naman tayo sa isang barangay malapit sa lawa na ang kabuhayan ay ang pangingisda. Dito sa barangay na malapit mismo sa lawa, ang pangunahing kabuhayan ng mga residente ay ang pangingisda at pag-aalaga ng mga isda sa kanilang fish cages at fish pen. Pero habang lumilipas ang panahon, napapansin ng ilan na may nagbabago sa bilis ng paglaki ng kanilang mga alaga. Gano'n na po yung katagal sa pagbabantay ng fish pen? 4 years na po, sir. Sa tingin mo ba, bumabagal ba ang paglaki ng mga isda ngayon? Opo, sir. Kasi dati 6 months nagpaparvest na po kami. Ngayon, 1 year to kahit magpas pa po eh. Talagang bumabagal ang paglaki ng isda. Itong ilalim ba nitong lawa ay buhangin pa? Hindi na po, sir. Putik na po eh. So, sa tingin mo ba nakaka-apekto ba talaga yung pagdumi ng lawa sa paglaki ng isda? Opo, sir. Paano siya nakaka-apekto? Kasi sir, dati ang ganda ng tubig natin. Pakalinaw po. Ngayon, kahit bumaba ang tubig, napakalabo pa rin po. Talagang ito rin yung isang dahilan kung bakit bumabagal yung paglaki ng mga isda. At saka ito rin yung dahilan kung bakit humihina ang kita ng mga may-ari ng palaisdaan tsaka ng mga mangingisdaan. Opo, sir. Isa sa mga sinisilip na dahilan kung bakit bumabagal ang paglaki ng mga isda sa lawa, ito ang kalidad ng tubig. Bumabagal ang paglaki ng mga isda dahil sa pagdumi ng lawa, dulot ng basura, industrial waste, at lalo na ang kawalan ng maayos na septic tank sa mga kabahayan sa paligid ng lawa. Kasama pa rito ang pagbaba ng oxygen ng lawa, dulot ng sobrang pagkapal ng mga water hyacinth at lumot. Isa sa pinakamalaking problema dito ng Laguna Lake ay ang biglang pagkamatay ng mga isda. Madalas ito nangyayari kapag bumababa ang level ng oxygen sa tubig. Pero bakit nga ba bumababa ang level ng oxygen? Kapag galing sa Pasig River at Metro Manila ang dumi at maruming tubig, nagiging parang pataba ito sa lawa. Dahil dito, dumarami ang lumot at water hyacinth. Sa una, akala natin natural lang ito, pero pag sabay-sabay na namatay ang lumot, nauubos ang oxygen sa tubig. Kapag gabi naman, pati ang mga water hyacinth ay hindi na gumagawa ng photosynthesis. Bagkus, ang mga water hyacinth na ang kumukonsumo ng oxygen, kaya lalong nauubos ang hangin sa lawa. At dahil nga sa kapal na ng mga dumi rito sa lawa, ito ay nagiging fertilizer na rin ng mga water hyacinth at ng mga lumot. So yung oxygen na dapat ay para sa mga isda ay nakukonsumo na nitong mga halaman ng dagat. Ito ang nagiging dahilan ng pagbagal o pagkamatay ng mga isda. Isang mababang kalidad ng tubig at kakulangan sa oxygen ay napakalaking epekto para sa mga isda at pati na rin sa kabuhayan ng mga mangingisda. Ang Laguna Lake ang nagsisilbing saluhan ng lahat ng tubig mula sa mga ilog at estero ng mahigit 60 na bayan at lungsod sa paligid nito. Kasama na dito ang Metro Manila, Rizal at Laguna. Sa kasamaang palad nga,
hindi lang malinis na tubig ang bumabagsak dito, kundi pati na rin ang dumi, basura at industrial waste. Ayon sa Laguna Lake Development Authority, marami ang tributaries ng lawa ang hindi pumasa sa water quality standards. Mataas ang coliform, mababa ang dissolved oxygen, na ibig sabihin polluted at delikado para sa isda at tao. Sa kanilang monitoring noong 2023, lumabas na lahat ng pangunahing daluyan ng tubig patungo sa lawa ay bagsak sa kalidad. Hindi lang isda ang naapektuhan, kalusugan ng tao, kabuhayan ng mga mangingisda at mismong kinabukasan ng lawa ang nakataya. Ayon sa LLDA or Laguna Lake Development Authority ay may kakayahan ang Laguna Lake or ang lawa na bumalik sa dati niyang sigla. Kung hindi tayo magtatapon ng basura or hindi na tayo magkakalat mismo sa lawa. Sa madaling salita, tayo ang susi at solusyon sa pagbalik ng sigla ng lawa ng Laguna. At para mas lalo niyong masubaybayan ang ating biyahe at tuklasin ang mga istorya sa kada lugar na ating pinupuntahan, huwag niyong kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe. Muli, this is Kane Barry Travel Stories at ito ang istorya ng aking paglalakbay. See you sa next vlog!